Dito nakatira ang mag-asawang Joven at Rowena kasama ang kanilang 5 anak. At Rowena, kamusta ka naman ngayon? Eto, kahit po medyo pagod, hirap, kahit papaano nakakaraos din sa araw-araw. Ganito kaganda ang tanawin dito sa aming barangay. Joven, pwede ko ba kainin tong pipino? Oo, pwede yan. Holy moly, moly, moly. Good morning, good morning, good morning! Mga Dods, malapit na ang Valentine's Day. So, itong bulaklak ng kalabasa, iaalay ko ito doon sa aking sweetheart. Pero bago yan, yung alay-alay na yan, at saka Valentine's na yan, mag-subscribe muna kayo sa aking channel. Malaking tulong yan para sa aming mga content creator. Joven, pwede ko ba kainin tong pipino? Oo, pwede yan. Okay lang ba, okay lang ba kainin ko? Masarap yan. Oo nga, Kahit- malutong. Mas masarap nga yung gagayatin. Masarap talaga pag nandito ka sa probinsya at maraming tanim na gulay. Malutong kainin yung bagong pitas na gulay. Joven, kamusta ka naman sa araw na to? Ito, ma-harvest ngayon kahit paunti-unti. Pag gising mo sa umaga, anong ginagawa mo? Ano na yun, naka-schedule na yun. Pagising ko sa umaga, kung ano gagawin namin na kinabukasan, dapat ano na yun, halimbawa magagamas, schedule yan, magtatanim. Gaya nito, schedule namin ngayon, namitas. Itong araw na to, pagising sa umaga, talaga pitas na. Mga anong oras ka gumigising sa umaga? Mga 5, ano na kami noon, gumigising na kami noon para magkape, pagdating ng liwanag, lumiliwanag, ayun, umpisa na kami noon. Balita ko kasi, kapag isa kang farmer, madilim pa lang, gumigising ka na at nandun ka na sa taniman. Yun bang ginagawa mo araw-araw? Basta maniliwanag, pagka naman madilim pa, Hindi makita hindi mo rin makikita. Oo. Pagka, Tulad kanina, Oo. habang nag-harvest tayo, itinuro mo sa akin yung cobra. Oo. Di mo nakikita. Nakita mo yun. Nakita ko siya, pero yung malapit na sa akin. Kaya napatalon ako. Hindi ko lang nakuna ng camera. Nai-off ko, sa gulat ko, nai-off ko yung camera. Napatalon ako, at saka napahiyaw ako dun sa cobra. So yun ba, hindi naman delikado yung cobra? Hindi naman. Delikado lang naman talaga yung mga ganyan. Pagka talaga nadapurakan mo, nasaktan mo, malaban. Pero pagka ganyan naman, lumalayo. Kung may naramdaman na siyang mga tao. So, ang unang harvest mo kanina yung okra. Okra. Tapos ito, si Commander, yung sitaw. Yung na-harvest mong okra, mga ilang kilo na yun? Itong okra na harvest ko, Ito na yun. Oo, yan. Ito na yun. Yung okra na na-harvest mo. Mabigat na nga, siguro mga nasa 6 hanggang 7 kilo ito. Ayan, mga ganyan. So, sa pag-harvest ba ng okra, mayroon bang technique para hindi ma-damage yung Oo. Hindi, yung iba kasi natawag dito, hindi mo mape-perfect. Kagaya nga nito. Oo. Ito, hindi perfect to. Mayroon natanggal. naputol, Oo, natanggal yung naputol, pinakaulo. Kasi pag dinala na sa palengke ito, Wala na. wala hindi. na yan. Ano na Kaya siya. ito, hindi namin sinasama. Mm, Pang ano na lang yan, pang ulam. Kung sino, ayan. mga reject na yun. Tapos sa sili. Ito, yan, mga ganyan, hindi na rin namin sinasama to. Mga baloktot. Pag ako bang mag-harvest ng okra, papayagan mo ba ako? Aba, oo. Ayun ang mga yun, hindi ako mapapagod. Libre sa pagkulat. Paano yan? Siyempre, first time ako mag-harvest ng okra dito sa okrahan mo. Paano pag
putol ko ng bunga, naputol yung sanga. Ano yun? Mamamatay na yun yung puno? Hindi rin. Hindi pa. Hanggat hindi nabubunot yung pinakapuno niyan, yung ugat niyan, hindi mamatay yan. Kung mapuputol mo lang ang sanga, walang problema rin. Kasi may magsasanga ulit na iba. So yung pag-harvest natin kanina ng okra, mga pang ilang beses mo nang harvest dun sa tanim mong okra? Siguro, matagal-tagal na rin. Kasi makikita mo sa itsura ng okra, pag matagal nang pinipitasan, medyo maedad na. Tapos yung bunga niya, hindi na ganun quality. Oo. So, sa tansya mo, Mga ilang pitas. mga ilang kilo na, simula nung nag-umpisa ka magpitas, mga ilang kilo na napitas mo? Aba, siguro, mga daang kilo na. Marami na rin pala. Dito kanina, natawa ako kasi pinipitas niya yung bulaklak nung kalabasa. Sabi ko sa kanya, anong gagawin mo dyan sa bulaklak ng kalabasa? Sabi niya, maliban iaalay niya na dun sa kanyang asawa, pwede ring gulayin. So ito pala, maraming purpose kasi malapit na daw yung Valentine's Day. Maraming purpose pala itong kalabasa na to. Pwedeng pampalubag loob kay Mrs. at pwede nyo na rin magiging ulam. So, pag nagpitas kayo, talagang tulong kayo ni Mrs. sa pagpitas ng ano. Hindi po pwedeng ikaw lang. Oo. Halimbawa, kung minsan, pag talaga kami sa gawa, siya namimitas, ako naman nagtatanim o kaya naggagamas, nag-i-spray. Para tawag dito yung araw, hindi masayang. Kumbaga sa nagawa namin parehas. So, dun sa sinasabi mong naggagamas ka, nagtatanim, wala ka bang katulong o mga tauhan na binabayaran para cultivate ng lupa or wala ka bang machinery na katulong para magkukultivate ng lupa? Ang nagiging ko lang dyan, yung pagka magpapaararo, papabungkal ng lupa. Okay. Yun lang, upa lang yun. Pero yung sa pagtatanim, kami-kami na lang. Yung pagbungkal ng lupa, anong ginagamit yung Kalabaw. kalabaw lang, wala kayong makina. Walang makina. So, Wala. siyempre, yung ibabayad nyo dun sa nag-aararo, bawas na rin dun sa kita nyo. Dagdag puhunan din yun. Plus pa yung pag-spray nyo at saka yung abono. Mga binhi. Ito bang lapad ng lupa na ito na tinatamnan nyo sa inyo? Ano yan? Renta lang namin ito. Nirerentahan nyo lang. Renta lang ito. So, nakukuha nyo rin ba sa loob ng... Paano bang rentahan dito? Isang taon, hindi buwanan? Hindi. Okay. Yearly. So, bali, ang nangyayari, ikaw ang namimitas, tapos tulong kayo ni Mrs. Si Mrs. ano naman ang ginagawa? Pagka namimitas, halimbawa. Pagkatapos mamitas, katulad nito, parang sinegregate nyo na. Kaya rin ito, i-deliver niya yan. Siya pupunta ng palengke. Ako naman ang may iwan na magagamas-gamas dyan. Okay. Walang pumupunta dito na buyer? Mayroon din. Ang problema kasi, may mga sukay kami sa may palengke. Ngayon, pag may pumupunta rito ng buyer, pumupunta lang sila pagka medyo maganda presyo. Sa pagka mababa presyo, marami na silang kinukuhanan eh. Pag pag nagsabay-sabay yung production. Pag inasa mo sa kanila, masisira halaman mo. Kumbaga lilipasan ka. Oo. Ang ginagawa namin, kami na mismo sa palengke. Nagde-deliver sa palengke. Hindi naman kayo nasisiro pagdating sa palengke. Ibig sabihin, pag dineliver nyo, talagang kinukuha naman lahat. Kuha lahat. Ano yun, pagka-deliver nyo, binabayaran ka agad? Kagad yun. Sisingilin nyo pa sa hapon? Binabayaran kagad yun. Okay naman pala. Meron tayong mga anak? Mayroon. 5 yan. Nag-aaral lahat. Dito sa pagtatanim ng gulay, sumasapat ba ang kita? Masapat din. Kung minsan talagang kapos. Kasi hindi naman kada tanim mo, ani eh. Meron sumasablay ka rin sa pagtatanim. Kumbaga sa pag dinaanan ng kalamidad, halimbawa, ayan, nagbagyo, nagbaha. Nalulugi din. Lugi rin. Kumbaga yung pinuhunan mo doon sa binhi at wala kang makukuha o labis doon. So parang na lang. Parang tsamba na lang yun. Ito, kaya kung kung itong taon na ito ay binaha.
wala kang makikitang ganyan. Wala kang mapipitas na ganyan. As in, Totally wala wala talaga. Ito lang ba tanim mo? Sili, sitaw at saka okra? Okra. Ayun, kagaya nun, nakita ko, inano ko sa'yo kanina, tatamnan ko ng Oo nga talong. pala, Yung may... talongan doon. Oo. Yung talong mo, yung talong may tubo na. Wala. Wala Yun, pa. yun nga yung Tatabasin mo pa lang. inuutol ko na kasi nga, may edad na. Oo nga Ang pala, bunga niya, hindi na ganun kaganda. hindi na quality. Oo nga pala, may napitas ako kaninang upo. Kaya lang, isa lang ang nakita ko. Banda kasi ron, doon ang maraming upo. Saka yung napitas kong isang pipino, hindi pa talaga dapat pitas ngayong araw. Kaya lang, sinubukan ko lang pumitas ng pipino at ito ngayon siya, kinakain ko. So, kamusta naman ang buhay dito sa dito sa taniman mo ng gulay? Okay naman. Kahit pa paano nga yun, nakakaraos. So dito kayo nakatira mag-anak sa bahay na ito? Ayan, ginawan ko na nga ng kubo-kubo. Pag baha ba, hindi kayo inaabot dito? Maabot ang baha rito, siguro, pag andito ka, hanggang dibdib. Ang Pag lalim ng baha. andito ka sa may pwesto na to, Oo. hanggang dito yan. So kung may pananim ka talaga pala, Ubos talaga yan. ubos talaga yan. Wala talaga Makikita mo palang- dyan, panay sukal. Wala pala talagang Wala, mapakikinabangan. kaya nga, ano tawag dito, yung pagka bumabaha, wala talaga. Miyas? Ay, ayun, ay, laki. Ganyan lang naman po siya. Hindi na, no? Ayun. Talaga, dilaw, cobra. Ano yung cobra talaga? Nakakatakot, no? At Rowena, kamusta ka naman ngayon? Eto, kahit po medyo pagod, hirap, kahit papaano nakakaraos din sa araw-araw. Yan, tulong kami ni Mister, pagtatanim, pagpipitas, ayan. Yan ang aming ikinabubuhay dito. Pag punta ko rito kanina, maagang-maaga pa. Nakakaya nga sa inyo mga tulog pa kayo. Nadatnan ko nga si boss, tulog pa, ginising mo lang. Opo. Ganun ba talaga kayo kaaga kung gumising dito sa taniman? Opo, ganun talaga. Kasi may, kumbaga, gabi pa lang, pinaplano na namin kung ano yung gagawin namin kinabukasan. Mhm. Ayun, tulad ngayon, araw ng harvest namin. Kaya kailangan namin talagang maagang mamitas para maaga din namin mai-distribute sa palengke yung aming mga napipitas Okay. na mga gulay. Napapansin ko kanina habang nag-harvest kayo, ikaw, sitaw ang ina-harvest mo. Tapos si Joby naman, Okra. okra. Ganun ba talaga ang proseso nyo araw-araw pag kayo mag-harvest? Opo. Ganun talaga ang ano. Kasi, Meron siyang, talagang doon siya nakatoka talaga sa okra. Ako sa sitaw. Para natatapos namin pareho yung mga pinipitas namin sabay. para walang maiwan na bunga or Kasi pag kami naiwan, gugulang na siya. sa susunod na harvest hindi Sa na po susunod pwede. na, Sayang din naman, ano? Sayang din naman. Oo. Kaya talagang ano kami talaga. So, bilang ina at bilang asawa, gaano ka complicated? Medyo talagang as in masasabi mong komplikado talaga. Mhm. Kasi talagang ikaw bilang ina talaga, aanuhin mo talaga budget, at talagang iisipin mo talaga. Mhm. Minsan nga, kapag ka namimitas, sana marami kaming mapitas Mhm. para, ayan, may maipantustos sa mga bata, Mhm. ganun. So, bilang asawa at bilang ina, mahirap mag-budget doon sa walang iba-budget. Napakahirap. Napakahirap pag wala talagang ibabudget. Ito nga na meron ka lang, ito nga na meron ka ng aanuhin na pipitasin, Oh, meron may ka ng, inaani kayo, may mayroon kayo, aanuhin ka na. pinagkakakitain kahit papano. Talagang aanuhin mo pa rin. Sana makarami ka para Mhm. may pang bibili ka ng ganito, Oo. may pang tutustos ka dito, pang baon ng mga bata, Oo. ganito. Napakarami, kailangan talaga bilang isang ina. Talagang budgeted mo, peso by peso talaga. So, Single.
kailangan talaga tutulungan mo si Jobin sa pagtatanim. Kailangan. Di ba dapat ang asawa nasa bahay lang mag-aasikaso ng mga anak? Katulad nito ngayon, nagtutupi ka ng mga damit ng mga anak mo. So, galing ka ng pag-harvest, magtutupi ka pa ng damit. Oo. Tapos, ayan, habang sineseparate niya yung i-deliver sa palengke, Oo. ayan, hinahantay ko, ayan, tapos magtutupi ako. So, Tutupi muna. buti, teamwork kayong mag-asawa. Pagkatapos mag-harvest ng sitaw at pagkatapos mag-harvest ng okra, sinisegregate niya. Tapos ikaw naman, pupunta doon sa sili na malalaki. Oo, sili. Ayun. Doon ka naman nag-harvest. Ha-harvest. Ayun, hinarvest ko muna habang nagaano ko siya. Ayun, hinarvest ko muna yung sili na pwede nang pitasin para may ipandagdag sa i-deliver ko ngayong araw na to. So ibig sabihin, pagkatapos niyo magpitas at na-segregate na, ikaw pa magdi-deliver. Saan mo i-deliver? Sa palengke mismo talaga. Sa Teresa. O di, pag dineliver niyo, siyempre kailangan mo mamasahe, kailangan mo bitbitin, kailangan mo isakay sa tricycle. Bawas pa rin sa kita niyo yun, di ba? Bawas pa rin sa kita. Talagang pa rin talaga. Talagang sakripisyo talaga para talaga. Talagang ipit talaga. sa... Budget, lahat. Minsan pagka talagang as in, budget na budget talaga. Oo. So kanina, pinayagan mo akong mamitas ng sitaw. Ako naman, hindi ko naman gaano kabisado ang magpitas. Paano halimbawa, pagpitas ko ng sitaw, naputol yung baging? Reject na yun, patay na yun. Kumbaga, hindi na mamumunga ulit yun. Hindi naman. Kasi meron pa namang, habang kasi, halimbawa, may maputol ka namang meron ba naman siyang sumusupang So kahit maputol pala siya, Kahit- okay lang, hindi na hindi kahit siya maputol siya. nawawala. Unlike lang sa talagang yung isa na, yung palipas na, talagang pang wash out na, pang alis na din talaga. So kanina, namimitas ako ng sili yung malalaki. Ang daming bunga. Ano po yan? Lahat yun i-deliver nyo? Yun yung pinipili ko lang talaga yung pwede yung malalaki, pwede nang pitasin, tapos yung matitira, yun naman yung sa susunod na araw na i-deliver. Yung kanina, yung siling pula, bakit hindi nyo hinarvest? Ang daming bunga ng siling pula, ba't hindi nyo pa hinarvest? Hindi pa siya kasi talaga ganun karami talaga na yung araw ng pitas. Kasi pinitas namin siya 2 days before. So ngayon, pang 3 days pa lang. Talagang ang harvest niya, pang bukas talaga. Para, kumbaga, yung papula pa lang, pwede ko nang maisama para sa kinabukasan. Kaya yun ang kaya hindi na muna namin pinitas ni Mister. Yun naman ang isasama ko bukas ng pagpitas kasama ng upo. Ano yun? Libre tikim yung siling pula? Pwede. Tinikman ko nga kanina. Sobrang anghang. Hanggang ngayon nararamdam ko kaya kumain ako ng pipino. Minsan natatawa nga din sa akin mga sokay ko sa palengke. Kasi minsan yung pipino, nag-deliver ako pipino, sabi niya, matamis ba yan? Yung sili. Sige, tikman mo. Ayan ba, maanghang ba? Sige, try natin. Ikaw na lang pala mag-try kung maanghang or sabi ko ganito. Paano yung mga sili kanina na mayroong, hindi naman lahat ng sili is good quality. Meron din mga sili na medyo yung dulo bumabaluktot, mayroon mga sili na medyo maliit. Paano yung pag sinegregate nyo yun, siyempre mapupunta sa class A yun. Yung goods, yun ang i-deliver nyo sa palengke. Yung sinegregate nyo na class ay saan mapupunta yon? Sa manghihingi. Kahit pa paano ang mga, siyempre, kailangan mo din makisama sa mga kapitbahay. Pag ito manghihingi, okay lang. Hinihingi? Opo. Yung mga pabaluktot na gano'n, hinihingi nila. Opo. Tapos yung iba, siyempre yung iba, alam yung sitwasyon ng buhay namin. Binabayaran nila. Kahit sasabihin ko, okay na, na yan, reject na yan. Pero, merong iba na nakakaintindi. Talaga. Binabayaran nila. Pero yung nanghihingi, na kapitbahay, saan sila nung itinatanim yung puno ng sili? No, joke lang. Sa mga kapitbahay, baka magalit kayo.
kasabihan lang yon. Pero okay naman yon. Siyempre, magkakapit bahay. Kasama ko sila sa nagpe-pray sa amin. Oo. Sinasabi nila, Tama God yun. bless. Tama Sana yun, marami tama pang bunga ang ano. Ayun, yun lang. Kumbaga, yun naman yung pakonsuelo na binabalik nila sa amin kapag kami nagbibigay sa kanila. Mayroong ilan ang anak nyo? 5 po kayong anak ko. Awa ng Diyos. Ayan, sa pagtatanim ng gulay namin, nakapagparaos na kami ng isa. Nakapagpatapos kami ng isa. Tapos Ng ngayon, college. opo. So, nagtatrabaho na ngayon. Opo. Kahit papaano nakakatulong sa inyo. pero Mga kababayan, mga Dods, yung mag-asawang Jubin at Rowena kasi, itong tinataniman nila ng gulay, yung lupa, hindi sa kanila. Nirerentahan lang nila. Taon-taon. So, anytime, pagkatapos ng pagrenta nila ng lupa, pwede silang paalisin. Mga kababayan, mga Dods, dito nakatira ang mag-asawang Jubin at Rowena kasama ang kanilang 5 anak. So, dito ko muna puputulin ang aking vlogs. Sana nagustuhan nyo ang aking episode ngayong araw. Maraming salamat sa mga nanonood at sa mga nagsusubscribe. Yung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Bye-bye!